Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSports Zone. Pag-uusapan natin ngayon, Game 1 ng Western Conference Finals sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at saka ng Dallas Mavericks. Muntikan ko na masabing Denver Nuggets. Well, ito na nga. Napaka-interesting na matchup mga kabasketball. Ano? Defense ng Minnesota laban dito sa offense naman ng Dallas Mavericks. Alam natin, unstoppable itong si Luka Doncic at saka si Kyrie Irving. At dito nga sa first half kanina, ay tila sineryoso ni Kyrie Irving yung challenge ni Jaden McDaniels nang magbabantay sa kanya. Maraming usap-usapan sa media, no, na parang sinasabing kayang-kaya ni Jaden McDaniels na i-slow down ito. Pero 24 points kaagad itong si Kyrie Irving sa first half pa lamang. Parang sabi nga pinoke mo yung bear, no? Nagalit tuloy. Luka Doncic 14 points, 5 assists. Yang dalawa na yan, ayun lang ang problema. Halftime, medyo high scoring ang laban nito, 62-59. 62 points kaagad para sa Minnesota. High scoring game. Obviously, hindi masyadong gumagana yung depensa nitong Dallas Mavericks. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus. Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code na ito. Pero ito nga, silang dalawa lang, Luka at Kyrie ang umi-score, habang sa Minnesota medyo mas balanse, no? Tatlong players in double digits pinangunahan ni Jaden McDaniels, 19 points. Yan naman ang problema ng Dallas kung umi-score si Kyrie Irving sa kanya. Si Jaden McDaniels din ay nakaka-score naman laban sa buong Dallas Mavericks. 19 points, Anthony Edwards 13 points, 8 rebounds, 5 assists. Magandang performance siya, ay laging dinodouble team kaya expected na natin yan. Pero ito nga si Kyle Anderson ang sorpresa para dito sa Minnesota Timberwolves. Maganda yung kanyang mga ambag. So parang na-neutralize yung mga bigs ng Minnesota Timberwolves. Tahimik si Towns, tahimik si Gobert, saktuhan lang, no? Hindi kasing laki ng impact ni Jaden McDaniels. Pero yun nga, problema ng Dallas Mavericks sa first half ay yung lack of support. Yung mga tres hindi masyadong pumapasok. Dahil ang 3-pointers ng Dallas ay 2 out of 13 sa first half. Dalawa lang sa 13, habang itong Minnesota Timberwolves ang pumapatay. Yung tres sila sa Dallas Mavericks, 11 out of 25. Sabi nga natin, walang luto-luto dyan kung naipapasok nyo inyong matira. Pero ang pinambabanat naman itong Dallas Mavericks, yung kanilang 2-pointers, field goal percentage nila ay 56.5%, 26 out of 46, habang sa Minnesota 22 out of 45. So napakagandang matchup nitong dalawang ito. 3-pointer ng Minnesota defense, 2-pointer naman. Pick and roll to death itong Dallas Mavericks. Yan ang naganap sa first half. At sabi nga natin, pumapasok yung mga 3-pointers ng Minnesota, 11 out of 25, 44%. Konti lang para sa Dallas, pero ito ang kanilang pagtapat dyan, yung inside points nila mga kabasketball. Binubugbog nila yung Minnesota kahit nandun pa ang Defensive Player of the Year na si Gobert, nandun pa rin si Towns, at syempre napakaraming defenders nitong Minnesota. Si Ant-Man, mga kabasketball, two-way player yan. McDaniels, si Walker, pero 44 inside points para sa Dallas Mavericks, 20 para dito sa Minnesota Timberwolves sa first half. Pagdating naman sa second half mga kabasketball, nakapag-adjust ng konti itong Minnesota Timberwolves. 42 points o 44 points sa first half ng Dallas Mavericks na pababa nila. Parang 22 lang yata o 18 points lang ng nagawang inside points nitong Dallas Mavericks. So nakapag-adjust sila sa aspetong yun. Patuloy yung kanilang pagtira sa kanilang tres. 18 3-pointers sa total. Pero sa Dallas, 6. Pero binugbog sila sa loob. 62-38 ang advantage ng Dallas Mavericks sa inside points. So yung hindi nila makuha sa labas, binugbog ng Dallas Mavericks sa loob. Itong si Kyrie Irving at saka si Luka Doncic tumapos ng parehong over 30 points. No? 33 para kay Luka. Low scoring si Luka sa first half. Nakahabol siya sa second half. 33. 30 naman para dito kay Kyrie Irving. So sila ang pangalawa. Nabasa ko sa isang trivia sa NBA Inside Edition. Sila ang pangalawang duo na nakagawa ng at least 30 points each sa kanilang unang pagsasama sa conference finals. So, alam natin ang story ng Timberwolves na kapag ang kalaban ay napapababa nila sa less than 100 points, nananalo sila. Dahil defensive team sila Ang problema yung 100 points sila hindi sapat. Ang average sila nasa 107 or 106 lang yata, no? So 105 points sila rito. Problema nila yung Dallas yung score ng 108. Low scoring ball game, defensive. Wala masyadong gumawa sa Dallas. Yun ang nakakatakot doon. Moving forward, susunod na game, ano ang dapat i-expect dyan? Anong adjustments ang gagawin itong Minnesota Timberwolves? Ito nakakatakot dyan. Dito sa game 1,
Ang ganda ng kanilang 3-point shooting, 18 points. For sure, mag-a-adjust perimeter defense ng Dallas Mavericks dyan. Kinakailangan nila mag-extend dahil hindi pwedeng titira kalaban mo ng 18 3-pointers. So, mag-a-adjust yan. Pagpalagay ng hindi pumutok yan, ano ang gagawin? Saan kukuha ng puntos itong Minnesota Timberwolves? Dahil kung 100 points lang sila, 105 points, parang kulang yan. Kulang na kulang. Kailangan nilang limitahan itong Dallas Mavericks. Luka Doncic, Kyrie Irving na mahirap na pigilan parehas. Ang bench ng Dallas Mavericks hindi masyadong nakagawa sa laban na ito. Asahan natin na mag-a-adjust si Coach Jason Kidd dyan. Malamang mas magiging active at agresibo yung mga yun. Pagpapatuloy nila yung kanilang inside attack dahil doon sila epektibo. Lalo na nasa road sila. Home court ng Timberwolves, kinakailangan nilang mas maging active talaga sa paint, which I believe they will continue in the second game. Pero ito nga, dito sa Timberwolves, ang nakakatakot dyan, pag nag-adjust ang perimeter defense itong Dallas Mavericks, sa labas sila at hindi sila makashoot ng 18 3-pointers, ang kinakailangan gawin ng Timberwolves, si Ant-Man, hindi masyadong productive dito sa laban nito. 19 points, okay naman, 11 rebounds, 8 assists, halos triple-double, pero hindi yan yung Ant-Man na kumbaga kailangang ilabas ng Minnesota. Kinakailangan at least man lang 25 points man lang, no? Bukod dyan sa mga ginagawa niyang mga rebounding and assist na yan. Kailangan niyang buhatin yung kanyang komponan offensively. Dahil hindi naman palagi yung mga role players ay magsi-step up. Kagaya ni Kyle Anderson, may 11 points siya dito. No, si Mike Conley, 6 points lang. Ayun, hindi siya masyadong naging factor dito. Jaden McDaniels ang 24 points. Karl Anthony Towns, 16. Rudy Gobert, 12. Pero yun nga, yung defense sila kinakailangan mag-hold. Expect natin na itong Dallas Mavericks role players ay mag-step up sa Game 2 dahil sigurado mag-a-adjust yan. Magandang chess match ito mga kabasketball, no? So para sa akin, pag nakita natin yung mga adjustments na yun sa Game 2 ay mas magiging exciting itong laban ito. Kita nyo naman, dikitan lang, no? Nakanakaw itong Dallas Mavericks sa Game 1. Tingnan natin na magiging mga adjustments sa Game 2. Baka matuluyan bang manakaw ng Dallas ang home court advantage, ma-0. Kaya baka maging kamukha ito ng Denver Nuggets saka Timberwolves, ano? Alam natin sa NBA may walang lead na safe. Kahit na ma-0-2 ka sa home, kayang-kayang mabura yan. Pero ano mga thoughts nyo dyan mga kabasketball? Pag-usapan na yan sa comment section. Sa mga mahilig tumalpak dyan, pasok na sa Arena Plus. Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, iscan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, iscan lang ang QR code.